Yo, what's up guys? This is the third episode of the King of the Fort. And right now, we have a special guest. Actually, we have three. And one of our guests today, we will first interview the returning here in the Cross Court sa ating podcast. One of the earlier episodes siguro sa ating Cross Court podcast back in the day sa pandemic. The returning Coach Jess. Hello, Cross Court Nation. So, before everything else, before punta na ako dun sa ating interview, Coach Jess, kamusta? Ayos lang, kakagaling na namin practice, preparing for NBA Rising Stars, pati palarong pambansa. So, can you give us more details when it comes? Siguro, everybody has an idea ano yung palarong pambansa. Itong NBA Rising Stars, anong klaseng liga to? Actually, parang Battle of the Champions siya. One champion from Davao, which is Ateneo de Davao. One champion from Cebu, which is Ateneo Cebu. Then two champions from Manila. University of Santo Tomas, UAP champion. Pati dapat perpetual help kasi NCAA champion pero nag-waive ang perpetual so NU na lang. Yung first runner-up ng UAP. Itong mga kalaban nyo, have you ever faced them before? Siguro yung mga previous tournaments namin like summer leagues namin pag pupunta kami ng Manila. Pero ngayon parang fair na yung playing field kasi may cut-off na born 2007. Born 2007, so this is 18 under. Yung bago lang nag-graduate ng mga Tama. grade 12 tapos mga grade 11 and under. Tama. Alright, so okay, before we jump into the question, siguro palarong pambansa, is this your first time as a coach? Yeah, actually parang if I'm not mistaken, parang history sa Ateneo, first ever na nagpalarong pambansa ang Ateneo de Davao sa basketball category. Basketball men category, secondary. So hopefully, syempre, hindi kami maglalaro doon pag hindi namin goal is mag-champion. So go for gold kami doon. Yun. So siguro sa opportunity na to na history in the making, 'di ba na yung kayo ba dati nung high school kayo, 'di ba? I remember naglaro ka rin palarong pambansa pero hindi niyo nire-represent ang Ateneo noon. Pick up lang ako noon. Pick up ako. Nag-champion noon sila MR pati Agro Combine sa Scotty. Doon mo naging kaibigan sila Coach Rocky Mejos. Tama. Coach Rocky Mejos, teammate ko. Pick up din siya. Yung player sa Davao Occidental dati? Si Gab Dagangon. Na roommates mo rin? Roommates ko sa bahay. So bale, it's siguro full circle moment na siguro ikaw dati player Ngayon coach na. Coach na rin. So gaano ba ka-important to para sa UN sa mga players mo? Itong opportunity na to. Yun nga, bali kung isipin ko way back after pandemic. So first year namin after pandemic is kulela talaga yung team. Parang nasa rebuilding stage pa lang kami. Pero yun nga, kudos sa mga players ko na from my day ones, lalo na dito si Basti Laroyo pati Justin Redulia. Yun yung mga day ones ko na from the very start, andito sila from heartbreaks to, yun nga, nandito na kami for palarong pambansa. Alright, so I think na it's very, siguro, naging roller coaster din to na ride sa inyo kasi I think this is not the first attempt you had on going for a palarong pambansa as a coach. So can you talk us about more about yung early attempts mo before kayo ngayon nandito na kayo talaga sa palarong pambansa pero yung mga dinaanan nyo? Siguro mag-start na tayo after pandemic kasi yun yung parang pinaka-latest. So after pandemic, champion kami ng DAX. Ang palarong pambansa kasi is qualifiers. DAX, DICA, DAVRA, then palarong pambansa. So yung first year namin after pandemic, champion kami ng DAX, proceed kami DICA. So yun nga, bali kalaban namin Holy Child, tambakan kami 40 points, 50 points. Kailan tong tinambakan kayo? After 2023, 2022. 2023. To andun 2023. ba sila Chua noon sila? Andun ba sila Carl Chua, Sydney Kasintahan, pati Kuya ni Justin. Francis Adulia. Yun yung mga players ko noon na time. So yun nga, rebuilding pa talaga. Talo kami ng Holy Child 40 points, 30 points, tambakan kami against RMC. So, yung team na yun, rebuilding team talaga kasi parang fresh from pandemic. So yun, grabe kadaming heartbreaks na dinaanan namin. So yun yung parang first year ko from after pandemic. Pagka second year, yun nga, bali, swerte, nakapunta tayo ng championship game sa DICA. Kaso yun, from first to third, panalo tayo. Pagka fourth quarter, natalo tayo. So, yun din, yung parang adjustments namin nun kasi yung time na yun,
wala si Pellegrino pati Bolano. May mga kailangan silang tapusin for school nila, may mga iprayo para maging eligible sila, pero yun nga hindi natapos. So pero yun, proud pa rin ako sa team na yun kasi kahit kahit madaming nawala, si Justin Redulia hindi ata na line up na time kasi injured. So yung madaming nawala pero naka-championship pa rin. So, in that experience, how did that fuel you to be where you are right now? So, ang first question natin specifically, ayun, papunta na rin doon. Ang first question natin is, gaano kahirap maabot sa palarong pambansa representing Region 11? So, first of all, before makaabot ng palarong pambansa, yun, kailangan mo daanan yung DAX. Pag mag-champion ka ng DAX, DICA, DAVRA, then palarong pambansa. Dapat mag-champion ka muna 3 times bago ka papasok ng palarong pambansa. After that is, yun, hindi lang puro basketball kasi sa Ateneo, bawal mabagsak. So, kailangan mo din i-check lahat ng players natin, lahat ng students natin na from first to fourth quarter, kailangan sila makapasa para makalaro sila sa mga qualifiers for palarong pambansa. So, yun din, bali, looking back, grabe pinagdaanan namin from sa DAVRA, bali, every game na makalaban namin, tambakan namin 30 points, pero hindi nila alam kung gaano kahirap outside the court yung pinagdadaanan namin. For example, sa first 2 games, sa first game namin sa DAVRA, na-injured si Boholano, si Mundas na-injured. Tapos during our DAVRA week, pinapauwi si Boholano pati si Delica for studies na reasons, education sa kanilang sa subject na reason. So, yun, sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Pero yun nga, parang kudos din sa mga parents, kudos sa mga support group namin. Ateneo Reunion Cup, ang parents ng Ateneo community, Father J. Boy, Sir Brian, Sir Anthony, lahat ng mga Sir Ricky Enriquez, lahat ng mga tao na tumulong sa amin para andito kami. Yun sila lahat yung support group namin kasi hindi kami makadating kung saan kami ngayon kung wala sila. Okay, nice answer. And merong na sa akin. I want to ask something about Bok Boholano. Kasi si Bok ay isa yun sa mga always nag-hi sa akin sa campus. Sa mga hindi nakaalam, teacher rin pala ako sa Ateneo. Yung nag-post si Coach Enzo na parang nahulog na parang success story. Marami nag-share. Siguro marami ring na-inspire. So can you talk us about Boholano, knowing na isa sa mga key piece si Boholano sa ating team, and yun, I believe na during the DAVRA playing injured siya noon. Tama. So can you talk about Bok Boholano? Yun nga, so si Bok Boholano, ang story niyan is kami, yung team namin, pumunta ng Nabunturan kasi parang may fiesta doon. Nakita namin si Boholano. So kinuha namin agad. Si Boholano is from Comval. So, para siyang hometown hero doon ba? Ginasabi nila na parang proud lahat ng mga taga doon kay Bok Boholano kasi parang siya lang siguro naka-Ateneo na from doon sa lugar nila. So, yun, super proud din ako kay Boholano kasi nakalaro siya sa mga leagues ngayon. Nag-MVP siya sa DICA. Isa siya sa mga crucial members sa team, sa DAVRA. So, yun, super proud. Yun lang masabi ko kay Boholano. Super proud ako sa kanya. Graduate siya ngayon ng senior high. Hopefully, may magandang school na tumanggap sa kanya ngayong college. Yes, and as Bok Boholano goes to his next chapter, thankful din siguro masyado siya kasi yun, pinagdaanan niya yun lahat kasi hindi basta-basta na, galing ka pa sa province tapos yun, you will be one of the good players here in the big leagues, Ana. Gusto ko din sana isingitin ng shout out yung Ateneo Reunion Cup, lalo na sa mga crucial members sila Coach Mark Bonifacio, Coach Harry, si Drew, si Kenneth Bermudez, the whole ARC board kasi yun nga sila yung naggawa ng paraan para makaaral si Bok Boholano sa Ateneo. Yun, so shout out sa iyo Bok and kay Kael. Dali ka. Also Kael kasi remember na ako na medyo ang reason na makita kami dun sa faculty workroom kasi inasikaso nila yung grades nilang dalawa. Pero at least they have survived and they have graduated from senior high. On to the next. Alright? Okay, next question. So, how different it is to be facing this kind of... Siguro, may mga star-studded players from these teams. Siguro, pagdating natin, siguro sa rising NBA or sa palarong pambansa, for sure there are big names. And
I believe na meron din kayong mga na-face na mga players dun sa Junior MPBL na ma-face nyo rin dito sa coming natin na league. So, how do you prepare for it? And the competition here in Davao City, how is it different from the competition in Luzon? Yun nga, bale, actually, when it comes to competition, always ko sinasabi sa players ko na dapat practice pa lang, parang championship game na. So, parang for us, wala kaming pakialam sino aming kalaban. Basta, as long as nirespeto namin aming kalaban by giving our best, by doing our best sa practice. So, yun, for me, nasa practice talaga yung competition namin, hindi sa laro. Yung sa laro, parang formality na lang. Sa practice kami nagko-compete, sa practice kami nagpapakamatay, sa practice kami nag-all out. Alright, so sige, as we further conclude this short interview, kasi i-interview din natin yung Dalawang players. natin na president ngayon sa ating studio. In your experience, we always hear the word AMDG, meaning nun for the greater glory of God. So in everything you do, how are you connecting it, our faith, sa kayo as student athletes and as coach? Yun nga, so parang for me, si God, andyan na talaga always ba? Parang lahat ng heartbreaks, nadaanan na namin, sakit na mga talo, sakit na mga injuries, bagsak, grades. So, lahat yan nadaanan namin, pero alam ko na parang ginagawa yan ni God for a bigger purpose, for a bigger reason. So, yun nga, ngayon, andito kami sa palarong pambansa. Kahit nadaanan namin lahat, na-realize ko na parang kaya pala pinadaan niya ni God sa amin kasi for a greater purpose, for a greater reason. So, yun nga, sobrang happy ko ngayon kasi from the very start, andito sila. Hanggang graduate na sila, andito pa rin sila. So, hopefully, sa remaining, actually 3 leagues namin, NBA Rising Stars, Palarong Pambansa, pati SIAP, hopefully, maganda ang resulta. Okay, on a side note, siguro gusto ko to, naisip ko lang to on the fly lang din na question. Today is 2025 na, di ba? And last time you were in a big, as a coach to question last time you were in a big stage na kind of league was in 2022, Dreamers. Dreamers. So, compare yourself as the coach back in 2022 and 2025 ngayon, as siguro have you become more siguro mature, more of a veteran coach. So, can you compare yourself today compared to 2022 coaches? Siguro as a coach, siguro parang as a coach, more on focus ako sa ngayon parang develop ng players. Kasi unlike sa 2022 team ko, Dreamers, mga star players yun yung selection. Ngayon parang mga role players. Pero yun nga, happy ako sa team ko ngayon. Kaya more on developing coach ako. Lagi kong pinupush yung mga players ko. Kasi yun nga, knowing na role players lang yung mga players ko. So, yun yung parang ine-emphasize ko sa kanila na be a star player on your role. So siguro nag-mature ako yan kasi nga sa players ko before, pati players ko ngayon, ang players ko before star-studded. Ngayon is para more on composed of role players. So yun, siguro focus ako as a coach, focus ako sa pag-develop ng players. So role players sila pero star-studded in their own way. Sakto. Okay. Sige, Coach Jess, thank you for dropping by. So again, my name is Jewel Bangelio and this is the King of the Fort. Let's go.